sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nako, meron ng senador na kinasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan noong araw po ng Sabado, April 25, alauna ng hapon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Buddy Ballesteros, Father Elmer Pinili, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Plunder, violation of Section 3 Republic Act 3019 and indirect bribery. Yan po mahabigan ang naifile na kaso laban sa isang senador noong araw ng Sabado at nairaffle na. Ha? Naraffle na pala mahabigan sa Sandigan Bayan noong April 25, 2026, Saturday, 1 p.m. Aba, second division pala ang may hawak nito. Justice Henergito, abay, di ba second division po kayo, ha? Abay, ang sabi rito mahabigan ni case number, ito muna, case title, People of the Philippines, Plaintiff versus Senator Respondents. Ayan, ito ay case number E-SB26 PHDO 0003. Wow. For plunder, ayan, and indirect bribery, verified ex parte application for the issuance of a precautionary hold departure order. Ala, meron na siyang precautionary hold departure order, ha? Talaga namang ito na po mahabigan, ha? Aba, itong itong may hawak ng bit ngayon, itong si Boying, ha? Abay, pati si Brad, ayan, abay, hindi rin mag-i-inhibit ang Boying sa kaso ni Brad Speaker. Abay, barako talaga itong si Ombudsman, ano, ha? Abay, sabagay, kailangan natin ng barako para mahabol yung mga dapat managot, ha? Ang sabi po ni Brad Boying ng Upsilon Sigma Phi Fraternity ng UP College of Law, ha? Anong Brad dyan, ha? Anong brotherly love, ha? Anong one for all, ha? Ayan, anong blood is thicker that binds the brethren, ha? No more brotherly love, ayan, and relief. Abay, kapag daw po nagkasala sa bayan mahabigan, ang sagot daw po dyan ay Artikulo 1. Damdaming Bayan.
Ganyan po mga kuyang maating ang nangyayari ngayon sa ating political arena. Ha? Abangan po ang susunod na episode ng political thriller ngayong buwan ng Mayo. Ayan, next month, next week. Abay, mainit na po ang issue dahil sabi ng ating bubit hindi diniscuss sa executive session nung Sabado ha? Abay, hindi lang mga big fish mga habigan ang hahabulin, hindi lang ilang senador, hindi lang ilang traktor, abay pati small fish, ayan, hindi na raw sasantuhin ni Ombudsman. Wow! So yan po ang aabangan natin mga kuyang mga ating madugo madugo itong susunod na buwan ng Mayo abay sumasabay sa El Nino super hot super hot ang mga issue mga kuyang mga ating ayan sabi nga ay political thriller pang Netflix so yan po mga kaibigan ang aabangan natin sa susunod na buwan. Pero Congresswoman Jervil Luistro, abay Congressman Ridon, totoo bang maraming kongresista ang kinakabahan sa botohan po sa plenary kaugnay sa impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte Carpio? Sabi ng isang bubit nating congressman lakay, sabi niya baka maraming congressman ang hindi bumoto o kaya yung iba hindi sisipot sa plenary sa botohan, ayan na mag-i-inhibit. Bakit kako kasi takot sila, ayan takot sila baka resbakan sila ng INC. Daming bayan. Yun lang. Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Abay, ito na yung sinasabi ni Pangulong Bonget, Mr. President, nakapag-jumping bonget na po ba kayo, Ito na po yung, talagang parang erap walang pinsan-pinsan, walang kaikaibigan. Dahil yung isang senador nakinasan ng plunder, mahibigan, malapit dito sa First Lady. Naku, patay tayo dyan, Ayan, so mamaya tatalakayin natin yan. Relax lang po kayo dyan, Oy, maganda umaga sa mga taga Sandigan Bayan, Office of the Ombudsman. Abay, chill-chill lang po tayo dyan dahil naku, talaga namang ibang political thriller ito, parang designated survivor ba, pero ibang anggulo pang Netflix. Sandali lamang, magandang balita mga kuyang mga ating, yung pong may mga yung pong may mga konti pang crudo, ayan na gasolina. Huwag mo na kayong magpakarga ngayon dahil bukas po tama ba Secretary Sharon 10 to 12 o 12 pesos daw po ang rollback sa presyo ng diesel. Ayan. Sana nga nadaanan ko yung Petron kanina 96 pa per liter ang crudo mahabigan, magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Oy mga ateng, baka yung mga kuyang natin hindi pa nakakauwi sa ANCOM Annual Communication ng mga Freemason sa Tagaytay. Pagka hindi po nakauwi si na kuyang mga ating extended po ang ANCOM namin extended po ng 3 days Ano ba ang latest sa Malacanang, Madam Leta Narciso? Ano ba ang schedule ng Pangulong Bonget ngayon, jumping bonget? Abay, tatalon ba tayo sa mga balita ngayon sa Malacanang? Ang Pangulong Bongbong Marcos abay magiging saksi, saksi. O nga pala, congrats sa mga newly elected officers ng Free and Accepted Masons
sa katatapos na ANCOM sa Tagaytay. Ayan, mamaya ay siyempre alam na ng lahat. Ayan, of course, ang highlight naman dyan of course, yung Grandmaster. Ayan, most merciful Robert Joseph BBM Moran. Abay talagang ang laki-laki ng billboard mo, most merciful sa Skyway. Ha? Ayan, pasasalamat sa mga sumuporta at dumalo sa ANCOM na mga Freemasons. At of course, congratulations sa wakas. Sa wakas, for the third time. Ha? Abay, Kuyang Hussein. Ayan, nanalo pong Junior Grand Warden si Noble Hussein Shamsuddin Bostakalay. Mamaya babanggitin natin yan. Alamin muna natin ang latest mula sa Malacanang. Ang Pangulong Marcos abay sasaksihan pamimigyan ng libreng bigas. Aba, sa Capiz. Ba't ang layo naman? Apo, Presidente, ba't lumayo-layo ka pa? Sana dito rin sa Metro Manila. Ha? Yan. Bakit sa Capiz? Sino bang governor, congressman dyan sa Capiz? Tika kay Senator Lorento. Ha? Yan. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, biyaheng Visayas muli si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. Sasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas sa Rojas City, Capiz. Bahagi ito ng tulong ng national government at nalayuning mabigyan ng kapasidad ang mga lokal na pamahalaan sa pamagitan ng Local Governance Support Fund. Noong nakaraang Huwebes at Biyernes ay pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang distribusyon ng tig sa 10 kilong bigas sa Nueva Ecija at Batangas. Mula sa pamimigay ng bigas ay didiretso ang Pangulo sa susunod na aktibidad nito, ang mass off-taking ng mga bagong promote na public school teachers at mga principal ng Western Visayas. Lakay? Kailan naman dito sa Pasay? Ayan. Lakay, actually yan ay depende sa LGU kasi naibaba na sa kanila yung pondo. Matatandaan mo, di ba, nauna nga ang Maynila. Kina Yorme Isko. Ni Presidente, oo, kasi bilis kilo si Yorme, kaya sila yung nauna. Pero actually, pwede nang gawin ng iba't ibang mga LGU dahil nasa kanila na yung pondo. Nasa mga mayors pala ang bola ngayon na Miss Let sa pamimigay ng libreng bigas. Lakay. Aba. Kaya noong nakaraang Biyernes ay sa Batangas, ayan, sa kina Governor Vilma Santos Recto at nandoon din si E.S. Recto. Aba, dapat pala kalampagin ng mga mayors, ha? Ayan. Oo, Lakay. Abay, pero paano yung ano naman, yung siyempre, iba rin yung bigayan ng bigas pagkatapos darating pa ang presidente ng Republika, di ba? Alaking bagay. Sino naman namimili yung pinupuntahan ng presidente? Aling Lakay yung namimili ng? Kung saan siya pupunta. Kung saan Oo, pupunta. katulad niyan, sa Manila, ngayon sa Capiz. Sa imbitasyon, Lakay, ng LGU. Imbitasyon. Oo, kasi nung ang binanggit ni Presidente dyan, nung naibaba na yung pondo, tapos uumpisahan nga yung paglulunsad ng libreng bigas, nagtanong siya, sino yung ready na? Aba, ang sabi daw ng Maynila, bukas pwede na sa Maynila, agad-agad. Kaya doon na una, Lakay. Pero ang totoo niyan ay sa buong bansa kasi ito, Lakay. Kaya yung tig 10 kilong bigas na matatanggap kada 2 buwan, so bale 6 na buwan sa isang taon. Ayan. Okay, bukod dyan sa pamigyan ng bigas doon sa Capiz, ano pa schedule ng Presidente Bonget ngayon? Pagkatapos mamigay ng bigas, Lakay, ay pupunta siya doon sa off-taking ng mga bagong promote na public school teachers at principal. Yan ay schedule niya ngayong umaga, mamayang hapon ay private event na. Private meeting. Kanino? Lakay. Kanino? Sino ang ka-meeting? Wala bang binanggit, Lakay. Akala ko ipapatawag yung ambassador ng Czech Republic. Hindi naman, Lakay kasi diba? nandoon na si Secretary Bida sa France. Ayan. Teka muna, ba't nga ba si Justice Secretary Bida ang nagpunta doon? Trabaho to ng mga taga-Department of Foreign Affairs. Sino nga ba ang Foreign Affairs Secretary natin? Hindi natin naririnig, Miss Let. Secretary Lazaro, Lakay. Sino? Kasi Anong pangalan? Secretary Teresa Lazaro. Teresa Lazaro. Ayan, di natin narinig. Lakay. Ano bang ginagawa niya? Ba't trabaho nila ito, ha? DFA dapat ito. Marami naman silang Lakay, inaasikaso maging yung
sa Middle East. Siyempre, mayroon pa tayong ASEAN hosting. Oo. So, oo. Yung DOJ kasi lakay, kasi di ba may mga kaso nga itong si red notice, mga ganyan. Okay. Mukhang yung counterpart nila doon, kasi pag-uusapan ay yung proseso kung paano siya mapapauwi sa Pilipinas. Pero hindi pa raw madadala, hindi katulad ni Secretary Benhar Abalos noon, ha? Abay umarkila pa ng private jet. Ayan. Kasama si Alice Guo, sinundo sa saan ba yan? Indonesia ba? Malaysia? Ayan, pagkatapos ang sabi na kayo ng palasyo, kung Pilipinas lang ang pag-uusapan, syempre kumpiyansa na maiuwi si Zaldico. Kaso may ibang bansa kasi na involved, so may proseso yan na may mga pag-uusapan, kaya yun yung kailangan mo ng ayusin. Alam mo lang tayo sa media, inaabangan din natin yung pang photo op. Ayan, makita natin na at yung makita literal ba itsura ng ngayon ng Zaldico, ha? Sabay nagpatubo na ng balbasa, nakawig na ba siya ngayon? Oo, lakay. Pagkatapos yan yung makita, kaya nga nung sinabi pa lang na nahuli, ang hinahanap kaagad ng ating mga kababayan, nasa yung picture. So, mag-aabang tayo. Total naman, nandun na ang Justice Secretary. Abangan natin yung picture at saka selfie na si Secretary Frederick Bida at Zaldico. Nagpa-picture, nakangiti sila yung gano'n, no? Abot tenga ang ngiti. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Abangan natin yan. Good morning. Galing sa Ilakay. Daming Bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby, manang Milky Rigunan. Nako, mainit sa Kamara de Representantes. Standby, Raymond Dadpaas mula sa Senado. Abay, mukhang bubuhayin muli, mag-iimbestiga muli ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Panfilo Ping Lacson. Yan, dapat tuloy yan. Sinimulan yan, dapat tapusin yan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, birthday girl, ha? Ay, birthday girl. Birthday boy. Ayan, abay si ating sin ba yan? Si ating Gladys, ayan, Gladys Almerido ng BIR. Aba, happy birthday, ha? Ayan. At ganun din kay Captain Kuhutan Imlani Jr. ng TM Kalo. Happy birthday, Kuyang. At happy birthday din, nga pala, ha? Ayan, birthday pala ni Justice Joe Lopez ng Supreme Court. Aba, Justice Joe Lopez, abay tatay tahimik ka dyan. Binabati ka ng mga taga Rizal Masonic Lodge at Manila Travel Square and Compass Club. At get well soon. Ayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, maraming salamat po, ha, Chief Justice, ha. Ayan, in behalf of the Grand Lodge officers. Ayan, sabi ni, good morning, Senate Secretary Dong Mendoza, ha. Ayan, abay papasalamat sila sa mga justices na umaten sa ANCOM. Ayan, thank you CJ for gracing the ANCOM of our Brethren Freemason sa Tagaytay. Oras, Mr. Edwin Ernie, alas 8:30. Ang oras na yan ay George Garcia sa atin. Daming Bayan. Oras, Sister L, Lady in Pink. It's 8:41. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Happy Monday po sa inyong lahat. Ayan. In love ka, pink na pink ka, Sister L. Wala na akong masuot kaya nag-faint pa lang ganun ako. ba yan? Wala na masuot. Pagkatapos dila ang panloob, yan. Green. Ayan. Parang itim. Itim. Bakit dilaw, Lakay? Sa dami ng kulay, pink lawan. Pink kaya tsaka, green. Ayan. okay. Diba? Yan ang mga political colors ngayon, Sister L, ha? Alalahanin mo yan. At ikaw ay nagbabalak sa hubilyar, ha?
Lakay, baka maniwala na naman yan Hindi, sila. nagbabalak umuwi. Ayan, ikaw naman Kung uuwi, talaga. yes, Lakay. Masarap umuwi sa pinanggalingan. Siyempre oo. naman. Ayan, pero bumati ka muna, ha? Nakabati Good ka na ba? morning, Lakay. At gusto ko lang batiin. Ikaw. Bakit? Congratulations. Balita ko may award ka. Ka na maingay, nakakahiya. Ano ka ba? Iyabang mo yan. Konting ganun ba yabang. yun? Ayan na, eto na Ayan ba Lakay, yan? ang iyong Oo. award. Ay, ikaw, kailan to Lakay? Alam mo, ang daya mo, di mo ako sinabihan. Bakit? Para pumunta sana ako. Sabado yan. Ayan, Anong Sabado. Ayan, Itong award nito Lakay ay Rotary Wheel Award. Will Award. Diyan sa Rotary Club ng Quezon City, District 3780. Ayan, maraming salamat po sa mga organizers ng Rotary Wheel Award. Ayan, Uy, marami kang mga kasama dito Lakay. Ay, oo. Golden Wheel Awards. Golden Ayan. Wheel Awards. Oo. Abay, pero hindi gold yung trophy namin eh. Ay, Silver asan eh. yung trophy mo? Oo nga, para ba't di ko Bakit nadala? hindi mo Ha? nadala? Ayan, dadaling ko ha. Ayan, Pero ito nakikita abay, namin sa picture yung trophy mukhang mo. Lakay. mamahalin yung trophy namin eh. Oo. Parang minina eh. Ayan, parang May bolang kristal. Parang kakulay ng isang klase ng gold bar ni Manong Chavit Singson. Talaga, Di ba may gold bar tapos yung Yes. iba yung parang steel, parang stainless. White gold? White gold. Ayan. Maraming salamat din sa mga nag-endorse sa atin, nag-nominate ang Commonwealth Quezon City. Ayan, sa po rin Noble Commander Ruel Nicolas at si De La Peña at siyempre lahat po ng mga mamaya babanggitin natin yan. Okay, oo. Ayan, sa batian portion natin. Okay. Pero congratulations, Lakay. Maraming salamat at sabihin ko na rin, isama ko na rin yung iba na awardees din, Rotary Golden Wheel Award. Ayan, DPWH Secretary Vince Dizon. Si Secretary Vivencio. Ayan, Vivencio. Kaya lang, Sec Vince, hinahanap kita, hindi ka dumating eh. Ang ipinadala ay yung kanyang undersecretary. Ayan, si Kabayan, si Kaeliana, si Yusek Rafi Turgano ng DPWH Legal Department. Ayan. Nagpapalitada pa yata kahapon si Secretary Dizon eh. Ayan, nag-i-inspection pa yata sa mga flood control project eh, ha? Ayan, Tsaka at sa dyan mga sa highways. EDSA Lakay. At kasama rin, of course, si Kuyang Randy Ronald Autobolt Lau. Ayan, kasama din pala sa siya. Trade and Industry Automotive sector. At kasama namin, napabless ako dito, Sister L. Ayan, Sino yan? si Father Antonio Pascual. Ayan. Public Service and Humanitarian Work, Religious and Humanitarian Service. At si Dr. Hector Santos. At kasama rin si Dr. Nina Manjo. Ayan. At si Beethoven. Ayan. Mas kilala sa tawag na si Michael V. Ay, maraming umiidolo di. Matalino to Lakay eh. Magaling to eh. Galing nito. Beethoven pala ang pangalan niya. Si Bitoy. Kasama namin sa table ito eh. Ayan. Malikot ang utak niyan Bitoy. At si Manong Chavit Singson. Si Manong Chavit. Awarded din sa Public Service and Humanitarian Work, Business and Tourism. Ayan. Sa Rotary Club of Quezon City, si Ma'am, naasa na yung mga ako, di ko nga pala ha. Mamaya, babatiin natin yan ha. Pasalamatan natin silang lahat. Okay, Thank you very much sa award pong ipinagkaloob po sa inyo. Ayan. Ito po ay malaking karangalan at malaking inspirasyon para lalo po namin pinagbubuti ang aming trabaho. And so this is Christmas, for we can fall strong. The rich and the poor. Pero alamin mo natin, nasaan ba ang ninong ng bayan? Ano man ang mangyari, mainit man nating political arena. Mainit ang mga issue. Ayan. Parang sumasabay sa ating weather. Ay, sinabi mo, ayan. Ay, si Bossing Mel Velasco nga pala. Maraming salamat po, Bossing.
isa sa mga board of judges. Oh, sabi mo Lakay, medyo malupit pa lang. Oo, matindi pala ang selection dyan. dito. May mga diba-dibate pala. Oo, hindi siya yung tipong putyo-putyo lang na, hindi, sige, bigyan natin award to. Hindi. Ayan, Mayroon talagang panelist, sinasala. Abay, may isang kasama kami awardee rito, talagang matindi raw ang balitaktakan. Dumaan sa butas ng karayom. Pero narito mga ninong ng bayan. Ninong Sherwin, nasaan ba siya ngayon, Sister El? Ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa may barangay Ramon Magsaysay, bagong bantay sa Quezon City. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang word of the day ngayon, Mr. Het? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At eto na ang ating word of the day ay serious. Oh. Why you're so serious? Pero ang context kasi niyan, Lakay, ang sabi ng NBI, yung assassination threat daw, allegedly, ni Vice President Sara Duterte noon kay Pangulong Bongbong Marcos, sa First Lady at sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Romualdez ay serious. Kasing serious ba yung assassination attempt kay Donald Trump? Napanood ba yung mga video, Lakay? Hindi ko napanood ng buo ay, Ayan, ay ako, marami akong mga napanood na video. ganun ba? Yung Ayan. iba-ibang anggulo nung komosyon, nagkagulo Talaga? sila, takbuhan sila eh. Oh. Ayan, kaya daw bumaba ang presyo ng langis ngayon eh, ha? Dami nang gusto mag-assassinate kay Trump. Sabi siguro, hindi ka pa mananahimik, patatahimikin ka namin. Ayan. Anyway, seryoso, ayan, Tagalog, seryoso, Cebuano. So, ano? Seryoso ha, uy. Seryoso. Uy, ayan. Ilocano, Lakay. Ilocano, 50-50. Ayan. Between life and Bakit death. 50-50? Hindi ba yan? Seryoso, serious. Ayan, iba pala yan. Iba pala yung sinasabi ko na between life and death. Ayan, yung dinadala sa ICU, mga ganon. Serious ang kondisyon yan, mga serious ganyan. condition, Pero wag iba ito, tayong ganyan. Lakay. Ito'y seryosong usapin. Yes. At nasaan ang ninong ng bayan? Sino maswerte bibigyan mo na Aguinaldo ngayon, Ninong Sherwin? Diyan sa may Bago Bantay, Quezon City. Sherwin. Tumutok sa Deezer H at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa Deezer H! Ninong, sino ang ating winner? Ninong Sherwin. Ako, Lakay at Sister Ella, bago ang lahat, congratulations muna kay Lakay Deo sa yung award na nakuha. At dahil nga dyan may dumating dito sa Bago Bantay na Thank you. nagdala ng regalo para sa iyo, Lakay. Wow. Ayan. Dahil nanalo ka daw. Eto, Yoli's pinadala ka ng, Kitchen. Yoli's Kitchen powered by Gracie. Wow. Yan ni, Mary Grace Wow. Navera Masa at ni Joey Masa. Oy, Yan, maraming Lakay, salamat sarap po. niyan. Ayan, oo. dinala ka na agahan dito. Itataki-home mo ba ako? Oy. Itataki-home yan ni Ninong Sherwin, Lakay. Oo. Para sa ito yan, Lakay. Oy, At maraming kung gusto salamat mo po. pang order, ito yung Viber number niya, 0917-187-2252. Ayan, ano mo yung menu. Ayan. mga agahan, Lakay. Agahan. Breakfast. Na ginagawa ng mag-asawang Mary Grace Navera Masa. Ano yung laman niya, Ninong Sherwin? Parang may Daing na daing. bangus. Wow. Oy, sarap Daing na naman bangus. yan. Yung Ginutong mataba, kami. Lakay, ang kapal ng taba, Lakay. Oo. Tapos may kasama pang Rich in omega oil yan. Oo, omega-3. Omega yung gold. salted na scrambled egg. Scrambled egg. Oh, sarap Para niyan. sa'yo daw yan, Lakay. Congratulations. Pero ito talagang maswerte ngayong umaga. At Mario mo, bumabiyahe ng kanyang tricycle habang nakatutok yung kanyang cellphone sa DZRH. Pangalan mo, tatay? Ruel Gonzales po, Lakay. Ruel Gonzales. Ano ni Boy Gonzales, saka ni Bal Gonzales, saka ni Boy Laya ito? Mag-anak po. Kamag-anak. O, Lakay, kaboses. Maganda boses. Pang-announcer. Ayan. Anong ruta mo, Kuya Ruel? Bago Bantay po. Bago Bantay. Ayan. Oo nga.
mga street dyan sa Bago Bantay, mga Ilocos Sur, di ba? Mga ganyan. Malapit na kina Manon Chabit, ayan, kina Bingbong Crisologo, ayan. Ayan, okay. Matagal ka ng tricycle driver, kuya? 14 years po. Aba, ang tagal na pala, Bali, ha? Dapat Dito ko na po napatapos yung mga anak ko. Wow! Sa pagiging tricycle driver, kuya, napatapos mo sa college yung mga anak mo? Ano na mga kurso nila Ang natapos? galing naman. Mhm. Pharmacy. Wow! Pangalawa po, internal auditing tsaka accountant. Wow! Tsaka yung pangatlo, nursing. Ang Wow, galing-galing mo grabe, naman, oh. kuya. Dapat yung mga anak mo, kuya, sa dinami, ayan, nursing, ayan, siguro malaki ang sweldo niyan, ha? Pagkatapos sa ano yung isa, pharmacy, ayan, baka bibili niya ng mercury drug, ayan. Dapat, pakuya-kuya ka na lang, kuya, ayan, paisi-isi ka na lang. Kailangan pa rin po. Aba, talaga sa bagay, Review po yung bunso. may bunso pa. Yung nursing po. Nursing. Ayan, saan nag-aaral, kuya? Ano po, ngayon po nasa review center. Wow. Aba, nagre-review na. Ayan, Malapit na mag-board galing. exam. Sige, kuya, dahil may anak ka pa ng anak na nag-review para sa nursing board exam, bigyan mo na 1,000 pambili ng Memo Plus Gold, Sherwin, para sa nag-review yung anak. Sino pa rin ano sa tuwing umaga sa DZRH? Lakay Deo, Makalma. Aba naman. Aba, galing-galing. Ayan, okay, kuya, dahil yung 1,000 para sa'yo, dagdagan mo na 1,000, Sherwin. Aba? Pambili ng Memo Plus Gold para dun sa anak na nagre-review sa board exam. Ayan. Salamat po, Lakay. Ayan. Talagang... Tagal ko pong nakikinig ng DCRH kahit yung mga poodle ko sa bahay. Aba? Ayun, nakikinig din. Pati poodle nakikinig. Aba, may mga alagang poodle. Ayan, okay. Kuya, congratulations. Ang galing-galing mo naman, ha? Tricycle driver, nakapagpatapos ng kolehiyo. Ilan yung anak mo nagtapos sa kolehiyo, kuya? 3 po. 3. Yan ang yan ang Pinoy. Yan ang sipag. Yan ang tinatawag nila, kuya, na STD. Meron kang STD, kuya. Ayan. Sipag, tiyaga at determinasyon na matapos ang iyong mga anak. Yes. Galing-galing mo, kuya. Saludo kami sa iyo. Ayan. Mabuhay po kayo. Bigyan mo ng tagi ng tagumpay, Sherwin. Bigyan mo ng Emperador Junior si kuya. Okay, lang masagot nyo muna yung ating word of the day para makuha nyo yung ating additional prizes. Pero well, ano yung ating word of the day? Serious. Seryoso. Serious si kuya. Nakuha mo ang ating medium component patid sa atin ng Astron, ang ating official radio set partner ng DZRH, Alagang Astron, Alagang Maasahan. At syempre, meron ka rin tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, meron ka pang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stay-Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalaban mo gamit ang Pride with Fabric Conditioner, ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na minamodelo na kapitbahay yung may pinakamalalim na dimple. At meron ka pang papapakin, ang sisig, bangos sisig na regalo sa'yo ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. At 3 ang anak mo, Kuya. Kuya Roel, tama? Apa. Ngayon, madadagdagan na dahil meron ka ng bagong bunso, ang MP Bunso. Ayan. Para sa'yo. At pantagan ng tagumpay, kuya, dahil tagumpay yung mga anak mo. Ayan, dapat merong tagay for success. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, kuya. Mabuhay ka at ingat po sa pagbibiyay, kuya, ha? Ayan, mainit ang panahon, kuya, ha? Magbaon ka ng tubig, magbaon ka ng isang drum ng tubig. Ayan, para dapat lagi may tumbler. Hydrated ka. Maraming salamat, Kuya Roel. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Race number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin, mula dyan sa Bago Bantay, Quezon City. At ayaw na nangyari dito sa... Ayun, tagal.
Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuyang Ruel Saldico. Ay, Ruel Saldico. Hindi lakay. Ayun nga pala. Good morning Manoy Ruel Saldico, ha? Si Ruel Saldico may tinutukang kaso dyan sa Naga City ngayon na Sister L. Alin doon lakay? Diyos ko, magkapatid, Sister L, nagdemandahan. Dahil? Oo, dahil sa property. Ayan, oo. Yung property ba naman kasi 2.5 billion Kaya pesos naman worth. kaya naman pala. Yung isang kapatid, magulang, ginulangan yung Kapatid kapatid niya. na babae. Ang hirap naman nun. Dapat kung magkapatid lakay. Hating kapatid. Hating kapatid. Ayan, oo. Hindi yung magugulangan kayo. Ayan. Ay, good morning, Kuyang Jong de Monteverde. Ayan. Ayan ang mahirap kung minsan, ano, ha? Pero sandali lamang, Raymond Dadpaas, bago ang iyong report dyan sa Senado. Kaugnay kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Congratulate ko lang yung mga newly elected officers ng Free and Accepted Mason sa katatapos na annual communication sa Tagaytay. Abay, Grandmaster Robert Joseph BBM Moran ang laki-lakang billboard dyan sa may Skyway. Parang hindi kita nakilala doon, Most Possible Sir, ha? Ayan, nakasalamin ka Ayan, gandang lalaki ha? Deputy Grandmaster General Roel Rivera. General Roel, binabati ka ng mga taga Manila Travelers at mga taga Oblo. Senior Grand Warden Oliver Co. At ang pinakamasaya Junior Grand Warden Noble Hussein Shamsuddin Bustakalay. Mandaki mo for the third time na kumandidato, Sister L. Ngayon lang nanalo. Ayan. Ay, ganon? Oo. At least try and try. Yes. Until you succeed. Grand Treasurer, Most Worshipful Don Ramas Oy Pitching. Grand Secretary, Most Worshipful Danny Angeles. At Grand Auditor, si Kuyang Ed Tolentino ng BIR ang galing-galing naman. At congratulations din sa mga appointed officers, DDGM at mga District Grand Lecturers. Kasama pala si Kuyang Ernesto Kubangbang. Ayan, sa lahat ng mga officers, elected and appointed officers, mga brethren, congratulations. Daming bayan. Report mula sa Senado, Sister L. Dating House Speaker Martin Romualdez muling iimbitahan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control anomaly. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Iimbitahan muli ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na hearing hinggil sa bilyones na anomalya sa flood control. Itong binigyang katiyakan ni Senate President Pro Tempore Panfilo P. Lacson na siya rin chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng inilabas na video ni Romualdez na nagsasabing may mga pangalan siyang sangkot sa anomalya. Ayon kay Lacson, mahalaga na personal na kumanap si Romualdez at ilahad ang kanyang pahayag sa Blue Ribbon. Balak ng senador na kung sakali at mapauwi na dito sa Pilipinas si dating ako, Bicol Party List Representative Saldico, ay paghaharapin niya sila ni Romualdez at mga dating Marines na nagsabing nagbiliban ng mga maleta ng pera ganong si Sergeant Oligo Tesa. Para kay Lacson, kapag magkaroon ng face-off sila Romualdez Co at mga dating sundalo sa Senate Blue Ribbon Committee, ay dito makikita at malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Bilang dating investigador at naging hepe ng pambansang pulisya, naniniwala ang senador na kapag magkakarap ang mga testigo at inakusahan, makikita sa ikinikilos na mga ito kung sino ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. 2 beses nang inimbitahan si Romualdez sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit hindi ito sumipot. At dahil hindi pa nakakuha ng siyam na pirmang partial committee report hinggil sa flood control anomaly, ay gagawin na lang itong Chairman's Progress Report para maipresenta sa plenary. Sa pamagitan nito ay maaari nang magamit officially ng Department of Justice at Ombudsman ang kanyang report na sa nagpapatuloy ng investigasyon sa maanomalyang flood control. Ito si R.H. Raymond. Para sa DCRH, Mayor. May reaksyon na ba yung senador na kinasuhan sa Sandigan Bayan ng plunder at indirect bribery? Tahimik pa ang kampo ng mga senador mayor na nasasangkot
sa naunang mga nabanggit sa flood control anomaly. Ang pagkakaintindi natin ay hintayin nila lahat yung mga legal na proseso na kumilos bago sila mag-present ng kanilang panig. Paano nga pala itong mga senador na involved sa flood control project? Isasalang din mo ni Senator Ping sa Blue Ribbon? Normally, hindi na yan nangyayari ngayon. Doon na sila sa korte na sila sa korte na magpaliwanag. Itong mga ganitong klase ng mga pagganitong mga nakakasuno. Hindi ba dadaan kay Senator JB sa sa Ethics Committee? Parang Bato de la Rosa. Hindi na kapag gano'n may formal case, diretso na sa korte. Halimbawa, kung sa Sandigan Bayan, doon na lang sila sa Sandigan Bayan magpaliwanag, Mayor at Elaine. Yung kinasanong Sabado, ayan, mukhang naiskupan kayo na aking bubit sa Senado, Alam niyo na ba yan? Ganun talaga, Mayor. Pag merong mga pagkakataon na kapag walang ingay, kuminsan nga, yun ang mga delikado. Ayan. Kasi ifinal nung Sabado, April 25, 1:00 ng hapon. Ayan, sa kakainitan ng panahon. Habang ang lahat ay naiinitan. At saka Sabado, Mayor, sabi ko, pahinga. Sabi ko nga doon sa bubit ko, pati ba na Sabado, pwede mag-file ng complaint, ng kaso? Ng reklamo. Aba, pwede raw. Ayan, ni-raffle pa. Ayan, mukhang special ito, Oo special nga, kasi operation. diba usually sarado lakay? Kaya nga, ayan. Anyway, kilala mo na ba yun, Raymond? Yun na, antabayan natin yung iba pa mga kaganapan dahil kapag may mga informasyon na mukhang sunod-sunod na nga yung mga mapailan ng kaso kaugnay ng flood control anomaly. Pagka hindi pa alam, pati si Justice Sam Martires nakikinig sa atin. Eto. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator? Kilala ba yung kinasuhan nung Sabado ng plunder? Abay, batay sa Lakay, nandiyan pa sila kay Raymond. Oo nga, para may maikwento siya sa mga Senate reporters. Ayan. Makinig ka daw Lakay, Raymond. Ito Raymond, April 25, 2026, Republic of the Philippines, Sandigan Bayan, Quezon City. Ayan. Second Division Courtroom, second floor, right wing. Ba, may right wing pala doon. May left wing din ba sa Sandigan Bayan? Ayan. Nope. Ba't mo pinutol si... nandiyan pa, wag mo nang putulin si Raymond. Magre-react pa para yun. Para raw mapakinggan niya, Lakay. Para may report siya. Para siya na ang gagawa ng news item sa Senate press corps. Ayan. Ano yan, Lakay? All divisions are participating except for the 7th Division. Bakit? However, the 1st Division will have 3 entries and the 6th Division have 2 entries as said divisions were left without any case assigned during the previous draw. Ba, nagkabuluhan na Ayan, draw. Kasi binobola po yung mga kaso. Mabi nga anong division na pupunta yan Ito po ay case title, People of the Philippines, Plaintiff, ayan, versus, offense for plunder, violation of Section 3, Republic Act 3019, and indirect bribery. Plaintiff. Mahaba ang pangalan na Sister L, Mahaba. Dalawa sila, Sister L. Dalawa. Plaintiff versus respondents. Ayan. Naku, talaga naman. Pares lalaki to? Oo, ayan. Babanggit ko na ang pangalan, Yeah. Dating Senate President Ayan. At, parang kilala naman na ng lahat yata. Ayan. Ayan. Magdurugo ang puso nito. Ayan. At yung kasama niya Raymond ay yung inakusang
Bagman. Ayan. Oo, lakay. Parang lumabas na rin naman yan. Labas na rin ito. Ayan. Yung Chinese? Yung isa? Oo, yung kontraktor, yung nag-donate. Ayan. Oo, lakay. Yung isa sa mga may-ari ng Decor dyan sa BGC. Talaga, may-ari siya, lakay. Oo, yan. Anyway, people of the Philippines, plaintiff versus... Ayan, Raymond. Ayan, narinig mo? Nawala. Binutol mo si Raymond. Dadagukan ka ni Raymond pagka nagkita kayo. Ikaw talaga, Jeric, ha? Ayan. Hindi ko pa pinapa-exo si Ayan. So, anyway po, mahabigyan ni Amang Kinasuhan, former Senate President Francis Joseph Chis Escudero and Maynard C. Ngu bilang mga respondents po, mga kuyang mga ateng. San hahantong ito mga kasong ito? Daming bayan. Samantala, report muna mula kay Sandali Lamang Het. Isa pang report? Sino nandyan? Report ni Giselle. Nandiyan na ba si Giselle? 3 pang gas station. Si Boy Laya. Si Boy Laya muna. Yung rumble dyan sa Tondo, Manila. Alamin nga natin lakay ang latest dyan dahil yung street party dyan sa Tondo nauwi sa rambulan. Mga residente nananawagan naman ng mas mahigpit na seguridad. RH29, Boy Gonzales. Boy. Mr. El Lakaya Deo, isang street party sa Lorenzo at Molabi Street sa barangay 221 Zone 21 sa Tondo, Maynila ang nauwi umano sa rambulan kahapon na madaling araw ng linggo na nagdulot ng takot at pangamba sa ilang residente. Ayon sa mga nakatira sa lugar, nagsimula ang pagtipon bilang selebrasyon ng pista umano, ngunit kalaunan ay nauwi sa tensyon at kaguluhan sa pagitan ng ilang dumalo. Kaugnay ito nanawagan ng ilang residente sa barangay 221 sa lokal na pamahalaan na Manila na higpitan ng regulasyon sa mga street party sa kanilang lugar matapos ang insidente ng kaguluhan. Ayon sa kanila, nagdulot na matinding ingay, tensyon at pangamba sa komunidad ang nabanggit na bagitipon ko sa may mga aligasyon nakita umano ang presensya ng armadong individual. Dahil dito, iginit ang mga concerned citizens sa pangangailangan na mas maigpit sa pagbibigay ng permit, mas maayos na crowd control at mas striktong pagpatupad ng seguridad sa mga ganitong okasyon upang maiwasan ang anumang disgrasya sa inaharap. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, mainit kasi ang panahon, kaya mainit din ang ulo ng mga ito. Daming bayan. Bakit hindi na lang idaan sa ligo? Ayan ha? Ayan. O nga pala, Mayor Yorme Isko, ayan, at saka DNR Secretary Mitch Kuna, ayan, baka naman payagan yung maligo naman sa Dolomite Beach. Ayan. Baka lakay kasi 'di ba yung tubig, ano ba tawag doon, yung yung mataas yung tawag doon lakay yung level coliform? Oo, yung coliform level. Baka lakay hindi pa siya safe. Kasi yung tubig lakay na papaliguan, dapat safe sa health ng tao. Abay, di magsabon ng safeguard. O yan, champion. Kasi 99.9%. O kaya naman, mag-champion kayo. Ayan. Secretary Mitch Kuna, ayan, isang dapat reviewin din natin yung mga tawag nito, yung mga beach line natin, yung nasa beach front, ayan. Dapat hindi napapatituluhan yan. Ayan, dapat open sa public yan. Bakit naman ilalagyan ng titulo? Hindi naman po pwede yun lakay. Tituluhan. Kaya nga kaya sa ibang bansa bawal yung mga di ba lakay? Usually talaga yan, parang for public yan. Kaya tuloy yung mga kababayan natin, wala mapaliguan ng libre. Maliban na lang kung private talaga lakay yung lugar. Kaya nga, hindi pagka yan sa dagat. Sa dagat yan, Sister Ella. Bayan na may-ari niyan, dapat walang walang private. Siguro sa inyo yung sa gilid ng beach line o kaya doon sa buhanginan. Ayan. Pero wag mong hanggang doon sa tubig, hanggang sa buhanginan, sasaraduhan mo. May-ari ng dagat. Ikaw na may-ari niyan. Ayan. Pagkatapos sa may mga lugar na ganyan yung iba diyan nilalagyan pa ng bakod, gwardiya. O tas naniningil. Ayan, ay patabi rin. Ayan. So dapat yan
inaayos ng DNR yan, Secretary Mitch Kuna. Daming bayan. Pero mga ating mga lakay, sa dami na ating ginagawa araw-araw para sa pamilya, maging sa trabaho at sa komunidad, madalas napapabayaan na natin ang ating kalusugan. Pero tandaan, kapag malakas ang katawan, mas kaya nating harapin ang anumang hamon ng buhay. Kaya naman, kaagapay ko ang fish oil, lalo na yung purified fish oil mga ating. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutulong ito mga kuyang ng pag-maintain ng ating heart health at blood flow. Ayan yung puso ninyo, ha? Ang Omega Gold ay gawa sa purified fish oil. May dagdag na vitamin E at vitamin D. Kailangang suportahan natin ang ating immunity at tibay ng ating buto. Ang inirekomendong gamit ay isang kapsul lamang mga ating kada araw. Ito ay ang ating plus 1 tulong sa wastong nutrisyon para handa sa trabaho at serbisyo. Ayan, pare Manding, ha? Manding Bahakan, classmate Boy Pexon. Punta na sa Mercury Drug classmate at Big Bilyones at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin po ang Omega Gold. I-add to cart nyo na rin ang Omega Gold sa mga online shopping platforms. Ang inyong golden support for health, the Omega Gold. Mahalagang paalala, ang Omega Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:13. This time check is brought to you by Oras, Sister L. It's 9:20. Hatawin nga natin ang mga reports. Report mula sa Kamara kay Manang Milky Rigunani. Standby Giselle Ricafort. Magkano ba ang rollback sa diesel bukas? Sa 11 o 12? Ayan, 12 pesos. Sana 12 na. Ano? Oo, isagad nyo na. Huwag nyo nang unti-untiin pa. Grabe naman yan. Mula sa Kamara Plenaryo, target magbotohan sa second week ng Mayo. 21 out of 39 na boto mula sa mga miyembro ng House Justice Committee. Kakailanganin daw, Sister L, para ideklara nga may probable cause ang mga reklamo laban kay VP Sara Duterte Carpio. Ayan, para may file ang impeachment complaint sa Senado. Pero dadaan pa sa plenaryo yan eh. Ayan, arrest number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay at Sister L, malamang sa second week na Mayo magbobotohan sa plenaryo para pagtibay na magiging resulta ng committee report ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, miyembro ng Justice Panel, tatapusin na nila sa Miyerkules, April 29 ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente at ang panghuling tatalakay na yung tungkol sa death threat. Bubuksan na rin ang selyadong kahon na naisumite ng Bureau of Internal Revenue noong nakaraang hearing na naglalaman ng records ng income tax returns sa mag-asawang VP Sara at Attorney Manasseh Carpio. Sabi ni Ridon, 21 votes lang mula sa kabuang 39 members ng House Justice Committee ang nakailanganin para ideklarang may probable cause sa mga articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ang kumpletong report ng Justice Panel ay susumiti sa plenaryo sa ikalawang linggo ng Mayo para pagbotohan at kung mapagtitibay, saka na ito itatawid sa Senado. Narito si Vico Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Panel sa panayam ng isyung pambayan. Mayorya lang naman po ang boto ng pong mga miyembro ang kailangan. So I think around mga 21 votes. 21 yung pong kailangan para dito. 21 out of how many members ng Justice Committee? 39. So 21 ang kailangan natin, Kong Terry. Ngayon, kung ito po ay nagkaroon ng 21 votes out of 39, aakyat na po ito sa plenaryo o magsusumiti muna tayo ng committee report? Hindi, yung committee report, isusulat po ng komite, tapos yan po yung i-presenta sa plenaryo. No? So, ang understanding ko, kalakip na po dyan yung draft articles of impeachment na yan po yung itatransmit sa Senado. Una rito, Lakay at Sister L, sinabi ni Ridon sa usapin ng unexplained wealth na kasi siguro ng may probable cause at saklaw nito ang betrayal of public trust
at culpable violation of the Constitution. Ako si Neil Gregorio Iki, para sa yes, kailan naman isasala ito sa plenaryo? Second week lakay ng Mayo. May. Pero sa Wednesday, asahan na natin lakay na magbobotohan na sila mga siguro sa gabi. Tatapusin nila yung usapin ng death threats. Ang isasalang lang daw ay iisa ang mga kinatawan ng NBI sa panguna ng kanilang pinuno. At pero bubuksan pa rin daw yung sealed na box. Wala naman sa BIR dahil naglalaman naman na ito ng income tax returns na mag-asawang Baby Sara at Atty. Manasseh Scarpio. After nun ay pagtutuunan nila yung tungkol sa death threat at pagkatapos nun ay magbobotohan sila kung merong may probable cause yung mga impeachment complaints laban kay VP Sara. After nun lakay Sister L ay gagawa ng committee report ang Justice Committee at ipipresenta ito sa plenaryo sa second week na ng Mayo dahil magre-resume ang sesyon at starting May 4. Ayan, maganda obserba mo sa plenary manang Milky, ha? Dahil may nakausap tayong congressman nag-aalangan silang bumoto o kaya umattend. Ayan, bakit daw lakay? Nakasubaybay ating mga kapatid sa INC. Mukhang mayroon may mensahe. Baka may mamarkaan dito, bumoto ka ng ganito, ha? Ayan. Mukhang nag-iingat, tatandaan ka namin sa eleksyon. Yun nga lakay. Baka maging markado. Alam mo, lakay at Sister El, totoo yan, yung sinasabi ni lakay, na naririnig ko rin yan dun sa ilang mga mambabatas. Pero ang sabi nga nila, kung talagang mabigat yung mga alegasyon, ay baka tignan nila yung merito noong mga reklamo laban sa Vice Presidente. So abangan natin lakay. Justice Committee muna, 21 lang kailangan out of 39. At sa plenaryo, kailangan lang ay mga more than 100 para maiakyat na kay Raymond at sa Senate. Kailan ba ng 2/3 ba? 2/3 vote o 1/3? 1/3 lakay. 1/3 lang. Sabi yata nasa 160, yung gano'n. Ang kailangan. Pero, para umakyat na sa Senado. Sige, abangan natin. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Magandang umaga lakay, Sister El. Balik sa inyong dalawa. Daming bayan. Maraming salamat ng Milky Rigunan. Sandali lang mga Giselle Ricafort at meron tayong announcement. Hindi kita malilimutan. Hoy mga kuyang, mga brethren, lalo sa mga members ng Supreme Council of the Scottish Rite Masonry of the Republic of the Philippines. Malungkot na balita mga brethren dahil si Kuyang, si incumbent Grand Sovereign Commander ng Scottish Rite, si Most Puissant Edward Chua. Ayan. Si Kuyang Edward Chua ay sinundo na po ni Lord. Para sa pili ni Kuyang Edward Chua, ayan, Supreme Commander ng Sovereign Commander ng Scottish Rite, kami po ay nagpapabot ng pakikiramay. Maraming salamat Nabol Kuyang Ray Tumampo. Ayan, sa information at announcement na rin para sa ating pakikiramay sa pagyaw ni si Kuyang Chua. Ayan, Edward Chua. Report mula kay Giselle, Sister L. Ang 5 renewable energy facility operational na sa gitna ng tumataas na electricity demand. Ayon po yan sa Department of Energy. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, operational na nga yung 5 renewable energy project na may 128 megawatts na kapasidad. Ayon sa Department of Energy, kabilang dito yung mga proyektong Hermosa Solar Power, Taft Solar Power, Biomass Cogeneration Plant, Cordon Solar Power, maging yung Araya 3A Solar Power. Bahagi ito ng 25 renewable energy at energy storage project na may 1,471 megawatts capacity na target maging operational
ngayong buwan. Nangangahulugan ito, sabi ng Energy Department, na nadagdagan yung suporta sa domestic supply, reserve margin at tumataas na electricity demand ng ating mga kababayan. May 20 pang proyekto ang nasa final phase na ngayon ng grid integration at target ding mapagana ngayong Abril yan. Sinabi ng DOE na kabilang ang mga ito sa 200 proyekto doon sa power plant at pinapapaspasan ng Pangulo para mas mapabilis yung delivery ng karagdagang power supply nationwide. Idiniin ni Energy Secretary Sharon Garin na pinatatatag ng bawat renewable energy project yung layo ng gobyerno tungo sa energy independence, maibsan yung pagdepende natin sa imported fuel at mas mapatatag yung ating power system, lalo ngayong apektado tayo ng gera sa gitnang silangan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, Giselle, una sa Pilipino. Magkano ba talaga i-rollback bukas? Ayan, kasi yung gasolina ko, tinitingnan ko, nasa IPA, nasa enough. Ayan. So bukas pa ako magpapakarga. Ayan, 11 o 12 pesos ang rollback sa diesel. Estimated palang lakay nung galaw sa presyo doon sa diesel, ang pagtaya lakay ay mahigit 12 pesos o 12 pesos sa 90% tapos kada litro yung pagtaya na ibababa lakay, pero yung gasolina lakay may pagtaas na na pagtaya lumalabas doon sa nakalipas na trading sa world market. Magkano? Mamaya lakay ko compare nasa 53 centavos lakay kung okay hindi lang. ako nagkakamali. Okay lang, 53 centavos, wag namang 20 pesos, 10. Lakay yung ilang oil company nitong weekend, nagsabi na rin sila na magkakaroon ng mixed oil price adjustment. Mamaya lakay nagpatawag si Energy Secretary Sharon Garin alas 12 ng tanghali ng press conference. Lakay inaasahan na i-anunsyo niya yung magiging paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo na magiging epektibo lakay sa araw ng bukas. Okay nga Rud, maraming salamat Giselle. Antabayan natin ang report mo. Antabayan namin yan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Giselle Ricafort. Bago ang report ni Edniel Parosa, abay batiin mo natin na happy birthday si Governor Edwin Jubahid. Ayan, si Kuyang Raul Lugarto. Binabati ni ating chat at Sandigan Golfers. At para sa mga taga Supreme Court, ayan, baka hindi po ninyo alam, ayan, birthday po ni Justice Supreme Court Associate Justice Joe Lopez. Happy birthday Justice Joe Lo. At happy birthday din kay Captain Kuhutan Imlani Jr. at Kuyang Jonathan Urilla ng TM Kala Masonic Class number 136. At congrats nga pala kay Venerable Ed Tolentino, appointed Grand Lodge Auditor. Happy birthday Kuyang Director Tony Ilagan ng BIR. Binabata ka rin ng mga taga Jolly Bugarin Masonic Lodge. Happy birthday Frema Pagdilaw mula kay Papa Franklin, kay Eugene Cruz at si Manang Milky regular nga pala ha. Kailan ba 20 ba o 30 si Manang Milky? Happy birthday din kay Mr. Attorney Rolly Borja. Abay, birthday na naman ni Attorney Rolly Borja. Mr. Chris Laksa, ilang beses ba mag-birthday sa isang taon itong si Attorney Rolly Borja? Ayan, parang si Kuyang Gordon Descanso ito ha? At saka si Lysander Swerte. Happy birthday Anselmo Aga Adriano, ayan, dating Makati BIR Director. At Chief Gladys Almerido ng Collection Division ng Makati. Binabati ng taga DWIZ. Binabati ni Madam Sally Ortega. Moking Espiro, happy birthday din. Ang birthday ni Manang Milky Lakay ay April 30. So, sa April Thursday. 30 pa. So, wala siyang lusot na hindi mag-blot dahil sweldo yan. Oh, yes. So, saktong-sakto pala ka. Saktong-sakto sa swell day. Anong report ni Edniel Lakay, ang Armed Forces of the Philippines, bukas naman sa investigasyon ng Commission on Human Rights sa Negros Operation. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Handang sagutin ng Senatahang Lakas ang investigasyon sa madugong engkwentrong nauwi sa pagkasawi
ng 19 na katao sa Toboso, Negros Occidental. Pero hamon AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Lakay at Sister L, dapat ding imbestigahan ang New People's Army at ang kanilang aktibidad sa lugar. Narinig ng founder na lehitimo at intelligence-driven ang operasyon ng militar. Patunay ng 24 na armas na recover sa tinawag na encounter site. Kasama sa mga napaslang o napatay ang University of the Philippines student na si Alyssa Alano at kabataan Public nominee noong 2022 elections na si RJ Ledesma. Bukod pa ito sa dalawang US citizen na kinilalang sina Lyle Frijoles ng Anakbayan USA at kay Dana Renee Sorem na kasama nitong pumasok sa bansa nitong buwan ng Marso. Sa hiwalay na pahayag naman ngayong umaga, sinabi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na 2 minor de edad din ang kabilang sa mga napatay na 19 sina Jolinda Jimena, 16 years old at Dexter Patoja, 17 anyos. Nagpahayag ng pagkabahalang NTF-ELCAC sa presensya ng mga foreign nationals maging mga minor na indikasyon umano ng numinipis na local support at tumitindi ng mga recruitment ng NPA pagdating sa mga banyaga at mga menor de edad. Ako si Edniel Parroso, nag-uulat para sa DZRH. Yes, Sakay. Ano yung ba't may mga Amerikano na napasama dyan? Yan Lakay yung kasama doon sa mga sinisilip ngayon. Kung matatandaan mo Lakay, hindi ito yung first time na may mga foreign nationals. Actually, this January lamang, isang film activist si Chantal Anicoche na rescue ng Philippine Army dito sa May Mindoro nang iwan daw ng kanyang mga kasamang New People's Army habang nasa kasagsagan ng engkwentro. Mayroon pang isang hindi pa na-account na yung Lakay, si Cristina Passion na napaulat na nagtungo rito sa Pilipinas mula rin sa Amerika at hanggang ngayon ay hindi pa rin sumusulpot o makita ng otoridad at posibleng kasama rin ng NPA. At ito nga Lakay yung 2 napatay na kasama doon sa 19 na sinasabi ng Army na pa mga miyembro ng NPA. Ang bago ngayon Lakay dito ay indicator daw ito Lakay na yung recruitment ngayon ng New People's Army dahil wala na nga silang mahatak dito sa Pilipinas. Kumukuha na sila ng support at recruitment mula sa ibang bansa dahil may mga chapter din pala sa US. Itong grupong Anakbayan halimbawa, yan ay ang sinasabi o pahayag na NTF-ELCAC. At saka yung journalist, di ba? Yung taga Negros. Si RJ. RJ. O si RJ naman Lakay ay isama rin doon sa mga sabihin na natin na social worker at nominee ng Kabataan Party List ng 2022 elections. Lahat sila Lakay ang idinidiit ng hukbo ng Pilipinas ay pawang mga armado o members ng armadong rebelde Lakay. Yan ngayon yung subject ng investigasyon ng Commission on Human Rights na winelcome naman ng AFP pero hamon nga ni General Browner. Investigahan din kung bakit daroon nga sa nasabing lugar, ano aktibidad ng mga kuntawagin nila ay NPA Lakay. Ayan, alam mo Edniel, ano yan yan ang risk naman sa part ng mga journalist ha. Alam mo nag-cover na rin tayo dyan, napupunta rin sa Sierra Madre noong araw ha. Nung ini-interview natin si Roger, ayan pagka umakit kami sa bundok noon minsan minadadaan na kami mga checkpoint ay may checkpoint dyan, iwas tayo. Ganun ayan so part ng risk yan ng trabaho ng isang journalist yan. Ayan, pagka napasama ka sa mga biglang nagkaroon ng encounter, ayan, collateral damage. Ayan, ang tinatawag nating collateral damage sa Edniel. Pero yung mga estudyante actually ang tanong diyan Lakay ng mga lalo na yung mga sa online kung ano daw yung ginagawa doon sa bundok. Yan ang sa mga naging aktivista Sister L. Yan tinatawag na immersion. Ayan, oo. Yung mga estudyante, student leaders, mga aktivista, umaakyat yan. Nakikipamuhay. Ayan, sumasama sa mga NPA, sa mga rebelde, at sa community. Ayan, immersion para malaman ko ano ang buhay sa mga liblib na lugar. Ayan, mga ganon. Actually, mga nursing student Lakay, may ganyan din sila. Kasi may mga ano rin dyan may mga medical team din dyan yan. Nagulat ka ako nun may isang estudyante yung taga-UP nun Tinapi ko kung ganon si Sir L. Abay, nagulat ako, meron ng 4 na nakatusok na karayom. Acupuncturist pala siya. Akala ko pinamanhid ka
ka na hindi ka nakagalaw. Ayan. Meron mga tinatawag dyan na ng mga gwapings nung araw eh. Ayan. Mga teenager na mga sumama sa kilusan. Ganyan. Anyway, pero under investigation pa naman ayan, sineshare ko lang yung ating experience yan sa pagko-cover sa underground movement. Ayan. Yung mga risk ng pag-i-interview sa mga rebelde. Ayan. Kasi pumupunta ka dun eh. Oo, ayan. Pero hindi ka naman rebelde. Pero mahirap din kasi yan eh. Kasi yung mga umaakyat din ng mga journalist, Sister L, hindi basta-basta. Ayan, porka journalist kayo, sasama ka nila. Siyempre, kasi may mga, may mga nag-i-squill, nagsusumbong. Susumbong. Kaya, ini-screen talaga nila. Kung sino lang din yung pinagkakatiwalaan nila. Na hindi mag-i-squill sa militar kaya o sa sinorveillance police. ka. Ayan. Kasama na dyan, alam ni Malo Cabral yan. Jowa pala eh. Ex. Ayan na talaga yan. Anyway, na-share lang namin, Edniel. Ayan, okay. Ayan, baka mamaya mapasama ka rin sa mga ganyan. Ayan na, ingat ka rin. Kasama sa risk yan sa ating trabaho. Tama ka dyan, Lakay, at talagang valid point. Sabi nga natin, hindi naman din magkakaroon ng kung ano man doon sa ground kung walang mga problema yung mga tao o yung mga communities. So dapat din tutukan ng pamahalaan. At ito ay subject kayo ng investigasyon kasi ng CHR. Ang pinaka-question dito sa ngayon yung technicalities, kung humawak pa talaga ng armas yung 19. At tawag ng military encounter, ang tawag ng mga progressive group, massacre. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Standby sa pang report. Si Standby Val Gonzales. Tingnan mo yung update sa Sandigan Bayan at Ombudsman Val. Ayan. Alam mo kung kailan ang hearing itong plunder at indirect bribery case laban kina Senator Chis at Maynard Ngu. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Good morning, Mama Glory. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:48. Ang init-init ng panahon. Sandali lamang, Val Gonzales. Dahil mainit ang panahon, abay mainit din ang pagbati sa mga kasama nating awardees sa Golden Whale Awards. Ay District Governor Veronica Uy ng District 3780. Maraming salamat po sa mga organizers nito. Aba, kasama pala si Mayora, si Mayora Josefina Joy Belmonte. Ayan. Josefina pala si Joy. Ayan. Yes, Lakay. Ayan. At ano nga bang apelyido ng husband niya? Ayan. Wait lang, Lakay. I-double check ko. Kasi ang familiar lang ako kay Mayor Joy eh. Oo. Ang pangalan ng tunay niyang pangalan, Josefina Joy Belmonte. Ito Lakay, si Raymond Ray Alimurong. Ayan, Alimurong. Yes. Ayan. Ay, maraming salamat, Mayor. At of course, sa mga nag-endorse din sa amin. Ayan. Ay Kuyang Rol Nicolas, ayan, Sid De Mesa. Maraming salamat at of course sa lahat ng mga members ng Rotary Club Quezon City, District 3780. Parang ano rin to parang Rotary Club of Manila, Ayan. At ang mga awardees abay si Beethoven Bunagan, Michael V sa Arts and Culture and Entertainment category.
Nicanor Infante ng Arts and Culture din, Music and Arts. Si Bitoy, ayan, Sa ano siya lakay? Film, television, and digital content. Ayan, number 3, Sister L. Si Dr. Hector M. Santos, ano siya, Health and Medicine. Ayan, number 4. Si Cesar R. Vallejos, Media Practice Broadcasting Management naman lakay ang kategorya. Ito yung pinagmanuhan mo, sabi mo, si Father Antonio Cecilio Pascual. Ayan, ganda ng kanyang speech, mensahe, ha? Ayan, maraming salamat, Father Anton Pascual. At number 6, sino tala? Shalani Shal Cosmoan, Trade and Industry, PWD ang category man, and Women Empowerment. PWD sector, ayan. Number 7. 7, si Dr. Yunina Nina Mangio. Mangio, ayan. At sa Trade and Industry pa rin siya lakay, pero sa category naman ng Real Estate and Food Management. Number 7. Aba, kilala natin to, si Randy Ronald Lau, Trade and Industry sa larangan ng automotive. Ayan, congratulations sa noble president. Siya ang president namin sa Katimugan Shrine Club. Ayan, at ito din ang owner ng Autobot. Yes, yung mga nagpapasetam ng mga magarang sakyan na pang off-road. Yung mga maangas na pang off-road, Autobot madalas. Ayan, nililip yung mga malalapad ang gulong tsaka ang gara-gara. Ayan. Mukha ng bahay. Kaya lang wala ito. Na-miss ka namin Noble Press, Randy Ronald Lau. Congratulations. Number 9. Si Captain Stanley Nang. Trade and Industry sa aviation sector naman talaga. Piloto daw ito, Sister L. Ayan, kaya pilot. Captain. Number 10. Ang number 10, kilala ko to. Itago natin sa pangalang Elpidio Deo Macalma. Awardee rin yan. Awardee din pala ito. Mararamdaman ko to mamaya. Magpapakain to sigurado. Sa larangan naman ng TV and radio. Congratulations, Lakay. Maraming salamat. Grabe, tatahi-tahimi ka lang dyan, ha? May award ka na naman pala. Ayoko na nga i-announce sana. Nakakahiya. Konting ayos ng color, Lakay. Kaya lang, lumabas na pala sa FB. Hindi, Lakay. Kailangan mong ipaalam yan sa ating mga viewers and listeners. Mahiyain tayo. Wow. Dali mo bukas yung trophy mo, Lakay. Sige. Baka sabihin, ini-etchos mo kami. Ang number 11 natin, Lakay, si Manong Chavit. Luis Chavit Singson, Public Service and Humanitarian Work sa larangan naman ng Business and Tourism. Congrats sa Apo Chavit. Nandun siya, Lakay. Nandun. Pang 12, si Engineer Eleanor Olegario, Science and Technologies. Ito naman ay category po Climate Technology. Pang 13, si Emilo Versosa Delphine, Science and Technology, Information and Communications Technology. At pang 14, ang kilala ng buong Pilipinas. Ang ayaw rin magpahinga, si Secretary Vivencio Vince Dizon, Public Service and Humanitarian Work sa larangan po ng Public Works and Infrastructure. Kaya lang hindi dumating Ayan, ni-represent ng kanyang DPWH sa Undersecretary. Ayan, kababayan ko, taga Lawag, Ilocos Norte. Si Undersecretary Rafi Turgano. Ayan, Undersecretary Rafi Turgano nga ba? Ayan, tama, Turgano. Ayan, siya rin ang siya nag-represent kay Secretary Vince Dizon. Pero kung init din lang ang panahon ng pag-uusapan mga kuyang mga ating, ikaw din Val, ha? Nga pala, may si dating NBA Director Jimmy Santiago. Ayan, abay sumali rin sa ANCOM at pinapabati ang mga brethren sa kanyang pinanggalingan, ang Jolly Bugarin Masonic Lodge. Shout out po. Good morning, Director Judge Jimmy Santiago. At binabati natin si Noble Greg Kayabyab. Na-miss ka namin. Kuyang JM Puno. Ayan.
At of course, most worshipful Roland Paulino, sir. Ayan. Noble June Samaniego Diskaya III. Talagang tumayo sa plenaryo, ha? Ray Tumampo, ayan, General James Brillantes, absent kaya yata saan kong Kuyang James. Ayan, si Kuyang Ernesto Kubangbang. Abay, si Secretary Dong Mendoza, Noble Ruel Nicolas, Kuyang Stanley Tan, di tayo nagkita, ha? Ayan. Noble Hill de la Cruz, Judge Boyet Mapili, ayan. At ganun din si Kuyang Jong de Monteverde, Congressman Roy Loyola, Kuyang Rodan Deliso at Kuyang Mike Tolentino, ha? Kuyang Attorney Mac Ruñez, Kuyang Alex Manuel Hill Ramos, at Kuyang Michael Galera at Kuyang Jess Adun. Ayan. Maraming salamat at good morning Kuyang Bensel Parumog. At of course, ayan, congrats din sa grupo ng TM Calamasonic Lads. Talagang maganda ang attendance. Worshipful Master Rolly Masangkay, Senior Warden Jan Pama at Junior Warden Nila Texon. At siyempre ang awardee, ayan, Grand Auditor Ed Tolentino. Pero makuyang mga ating Val Gonzales sa init ng panahon, Val. Kailangan meron nga ring init sa pagmamahal. Ayan. Yung bang natural na kaligayahan. Kailangan express love naturally gamit ang honeymoon tin. Nako. Maraming gamit ng honeymoon tea, mga brethren, ha? Nagdala ka ba, Lakay? May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Noble Barney Hosana. Kasi ginigising nito ang init na yung damdamin, making its night honeymoon. Hoy, Kuyang Robin Go, ayan, di tayo nag-abot. Ayan, binabati natin ang mga brethren. Na-meet ko yung mga kuyang natin sa Kutang Bato Masonic Lodge from Cotabato City. Ang honeymoon herbal tea, mga brethren, ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. At yung nga pala mga taga-kabukiran na Shrine Club, ayan, Kuyang General Moy Pagaduan. Mabibili po ito sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Makuyang mga ateng. Ay, makuyang pala. Sa mga honeymoon dyan, subukan ng honeymoon herbal tea para express love naturally. Susuplayan ko yun si architect. Para, Sagi supplier. Ayan, para after the first time. Lakay, tama na yan. Chill lang. Ito na si Val Gonzales. Lunes na lunes Ito na muna ang report ni Val. Dami-daming problema ng bayan. Kailangan natin ng social anesthesia. Ganun ba yun? Sa bagay. Kasi nakaka-stress nga pala ng Lakay. Pero ito na muna. Huwag tayo ma-stress. Pero ang report ni Val, House Justice Chair Virgil. Ano nga pangalan niya, Lakay? Virgil Luistro at BSP Governor Remolona. Binabati ng mga staff dun sa Market Hotel sa Barcelona. Sa Spain. Barcelona, Spain. At ang AMLAC chief at 3 kongresista sasampahan naman daw ng reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio dyan sa Quezon City Prosecutor. Alamin natin kung ano yung isasampang kaso. RH5, Val Gonzales, Val. Sister El at Mayor, mga kasong paglabag sa Republic Act 9160 o ang Anti-Money Laundering Act, paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ang isasampa sa Quezon City Prosecutor's Office ni Attorney Mans Carpio laban sa 4 na mambabatas at mga matataas na opisyales ng Bangko Sentral ng Pilipinas at AMLAC o Anti-Money Laundering Council. Bago mag-alas 12 ngayong tanghali ay nakatagdang maghain si Atty. Carpio ng reklamo laban kina BSP Governor Eli Remolona Jr.
AMLAC Executive Director Ronel Benaventura. Kabilang din sa respondent sa kaso ay itong si House Committee on Justice Chair Gerbil Luistro, party list representatives na sina Percival Sendanya, Shell Jokno at Leila Dima. Ayon kay Attorney Peter Paul Danao, abogado ni Attorney Man Scarpio, nagsabuatan ng nabanggit na mga personalidad na ilabas ang mga classified banks account na protektado ng Republic Act 9160, Republic Act 1405 o ang Bank Secrecy Law at Republic Act 10173 o ang Data Privacy Act. Sabi ni Attorney Danao, napilitan ng kumilos si Attorney Carpio sila ay pagtanggol ang may si BP Sara at ang pamilyang Duterte, kundi para protektahan buong banking system. Giit ni Danao, malinaw na nakasaad sa Section 8A ng AMLA na walang exemption at absolute ang pagbawal na ilabas ang anumang laman ng isang bank account, minuman maging ang mismong bulat ng AMLA. Paliwanag ng legal counsel ni Attorney Carpio, mayroong tamang proseso na dapat sundin para ilabas ang bank statement ng isang individual at ito ay ang order na hihilingin mismo sa AMLA, bagay na hindi nagawa ng nabanggit na mga opisyales. Una, nasa batas naman po yan na bawal at may kapurusuhan pag nagsiwalat ka ng mga confidential na bank information records ang AMLAC. Diba? Nasa Section A naman yan, RA 9160, na hindi po pwedeng ang AMLAC pagsiwalat ng mga transaksyon ng bangko. So yun na naman ang pinapairal namin. Sundin lang natin ang batas. Iyan ang team ni Attorney Peter Paul Danao, ang abogado ni Attorney Man Scarpio. Ako Val. si Val Gonzales, DZRH. Yes, Mayor. Kasama ba si second gentleman Attorney Mansa Carpio kanina? Iyan ang inaasahan namin na mga naghihintay dito sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong umaga, Mayor, pong kasama itong si Attorney Man Scarpio bilang siya yung mismong nagsampa o magsasampa ng kaso laban sa nabanggit na mga opisyal, Mayor. Ayan, sige, abangan nyo dyan. At, pero may nagsasabi rin kasi Bal na yun daw Bank Secrecy Law, ang exemption daw dyan para hindi ka makasuhan ng violation ng anti-privacy law ay sa impeachment court na mismo. Parang yung nangyari kay dating Chief Justice Corona, Val, naalala mo yan? Ang nag-issue ng subpoena duces tecum sa mga bangko noon, BPI, ay ang impeachment court, kaya nadala yung mga yung mga bank accounts ni dating Chief Justice Corona sa hearing ng sa impeachment trial ng Senado. Pero ang iginigit, Mayor, nitong si Attorney Peter Paul Danao nung makausap ko kanina ay absolute, malinaw daw, walang exemption na inilalagay na nakasaad dun sa Section 8A ng nabanggit na batas, Mayor. Maging yung mismong House Committee on Justice na nagsagawa ng pagdinig dito ay wala ding hindi rin exempted. Ang sabi niya, mayroon lang daw dapat na kunin na exemption, sundin ang batas, at ito ay nakalagay sa Bank Inquiry Order. Kunin daw yung Bank Inquiry Order na mismong ilalabas kung papayagan ng AMLAC, bagay na hindi raw nagawa, Mayor, nitong mga nagsagawa ng investigasyon, at maging yung binabanggit niyang tatlong mga mababatas na aniya ay silang nagudyok para ilabas, ipakita sa publiko ang isang bagay na hindi dapat na malaman kung walang pahintulot ang AMLAC, Mayor. Ipabahan natin sa korte yan, pero kanya-kanya interpretation ng mga magagaling na abogado. Pero napanood natin sa impeachment court nung time nga ni Chief Justice na ilabas ang bank accounts ng delayed Chief Justice Renato Corona Val, kaya siya na-convict. Ayan, sa tulong ng DAP. Yun siguro, ay nasunod. Yun siguro yung sinasabi nitong si Atty. Danao na nasunod naman yung proseso. Bagay na hindi nagawa ngayon doon sa paglaladlad nung laman ng bank statement ng mag-asawang BP Sara at Attorney Man Scarpio. So inaantabayanan namin, Mayor, dito sa Quezon City Hall of Justice ang formal na paghahain ng kaso nitong kampo, nitong si Attorney Man Scarpio. At saka i-follow po na rin, Val, kung kailan ang hearing naman dito sa plunder case laban kina Senator Cheese. Sa Sandigan Bayan yan. Okay nga ron? Sa Sandigan Bayan yan, Mayor. Oo.
Back to you, Mayor at Sister El. Maraming salamat, Val Gonzales. Uy, malungkot na balita na eliminate na naman si Alex Iyala, Sister L. Oo, sa lakay. Madrid Open, sa Madrid, Spain. Anyway, better luck next time, Pero okay Alex. lang yan. Marami na siyang napatunayan din naman, Lakay. Tsaka pwede pang bumawi. Ayan. Basta try and try until you succeed. Yes. Walang susuko. Never say die. Ayun, Hinebra. Para kang Hinebra, ha? Para kang si Jabo, Ay, Senator Jabo, kumusta ka na, ha? Sa akin din ito si Jabo. Ayan. He ain't heavy. He's my brother. Uy, dyan sa Pasig, mukhang may tampuhan yung mga kakampi ni Mayor Bico, ha? Abay, di magkasundo kung sinong lalaban ng mayor. Kasi graduating na si Bico. Mukhang ang tatakbong mayor gusto ni Sino? Dudut Jaworski. Sino? Gusto rin ni Congressman Roman Romulo. Ayan. So hindi nila alam sino tatakbo. Ayan. Toss coin na lang. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Antabayanan, DCRA sa Operation Tulong Wonder Woman, Miss May Binaohan. Ay, good morning, Kuyang Tito Ebeng. Ayan, ingat-ingat sa golf, Kuya, ha? Bawal mai-heat stroke ngayon, ha? Ayan. Parang Tolits Palapag. Ayan, magandang umaga. Mag-ingat sa mainit na panahon, Lakay. Ay, oo. Stay hydrated po. Sa mga addict sa golf, ayan. Pag magtipid, kumuha kayo ng Umbrella Go. Oras, eksakto. Alas 16. This time check is